Mahabang kwento ito. Ito po yung part 2 natin na liliwanagin natin kung sino yung mga major na mga personality na nagbago ng kasaysayan ng Pilipinas. So, basahin po natin itong sulat na ito. Ito po ay plaki. Malaki ang pagkakasulat nito diyan sa ah, Jinjiang, sa Rizal Park o sa Rizal Square, ano, diyan sa siyudad ni G.C. Robredo sa province of China, So pinalalabas ng mga inchik sa China at saka sa Pilipinas, na si Dr. C. Rizal ay may lahing inchik, ethnic Chinese, So ibig sabihin wala siyang Filipino nationality, So ibig sabihin tinanggalan ng karapatan ng mga inchik na si Dr. C. Rizal ay tawaging Pilipino. Ano? Kasi hindi siya Pilipino. Ang lulo niya ay galing sa China. Ano? So, so sabi dito na kinikilala nila na si Dr. C. Rizal ay bayani ng Pilipinas. No? At siya ay nagtanggol, O naging rebelde, no? Dahilan sa pananakop ng Espanyol. So pinalalabas nila na inutusan lang ng apo ng China si Dr. C. Rizal para lumaban sa Spanish, At siya ay nagsakripisyo para sa kanyang bansa, So kung ang Pilipinas ay bayan, natural hindi nga naman ito bansa. Ang tinutukoy na bansa dito, edi yung pinagmulan ni Kiyinan, yung China. Kaya mapapansin nyo dyan sa mga Chinese-Filipino registration, State of the Nation address. Kasi ang Pilipino hindi nation, walang pinagmulan. Kasi nga binago na ang ating constitution, ginawa tayong language, So basahin natin. So ginawa tayong language ng mga inchik, Kaya kinakailangan malaman natin 'yan. So basahin natin dito sa ah, Wikipedia, pag binasa natin itong sulat sa Wikipedia, na yung language daw ng Pilipinas, ayon sa report ng Wikipedia, meron daw 130 hanggang 195 language na salita ang Pilipinas, At sabi dito, depende kung ano ang pagkakagamit, Pero kadalasan nito ay karamihan dito ay ang root niya ay sa Malayo-Polynesian language. So, ibig sabihin nila galing sa Taiwan kasi ang gumawa sila ng history na maging basis na ang Pilipino o ang sinasabi natin Malayo-Polynesian bago ito naging Pilipino, Pilipinas ay galing ito sa Taiwan at ang pinakang old na buto ng Pilipino ay galing sa Taiwan. Yan ang sinasabi ng mga historians, So, ang galing nila, Kaya nga sabi ko, sa pangluloko, advanced ang Chinese, So, mamaya sabihin natin kung paano natin bibirahin yung mga yan. So, dito, paikli na lang natin, Sabi ng Wikipedia, ang 1987 Constitution daw ay itinilaga ang Pilipino, bilang standard na version ng Tagalog. Pwede mo bang ang Pilipino gawin mong Tagalog? Ang Tagalog gawin mong Pilipino. So yan ay malaking kahibangan, Kasi sa sulat ni Dr. C. Rizal, ang sinasabi niyang countrymen ay yung mga nasa Pilipinas, Kasi ang sabi niya dito, if the Philippines secure their independence, kung ang mga Pilipinas ay ah, matapos nila, mapagtagumpayan nila ang kanilang kalayaan, Pakatapos ng ah, ah, labanan,
pagiging uh, martir, no? Sa pakikipaglabanan upang ipagtanggol ang Pilipinas, ano? So makikita natin sa paragraph 2 ng May Ultimo Adios, ano? Yan, in fields of battle, sabi niya, deliriously fighting other gives you their lives without doubt, without regret. The place matter not, whether cypress, laurel, or lily, on a plank or open field in combat or cruel martyrdom. It's all the same if the home and country ask. So, ibig sabihin dito ay nakipagpatayan sila Dr. Jose Rizal, nag-armas sila, lumaban sila doon sa Kapatagan o doon sa Kagubatan o kahit saan man sa buong Pilipinas. Ano? So, bakit sila lumaban? So, pinaliliwanag dito na paragraph 8 at saka paragraph 9 na ang Pilipinas na pinaglalaban nila, no, itong nasa paragraph 13, no, kailangan makinig daw ang Pilipinas, ano, doon sa kanyang huling paalam. Ang huling paalam niya ay makikita natin sa paragraph 1, farewell beloved country, no? So, hindi pwedeng ang country niya ay China. Ano? Bakit? Kasi binanggit dito sa paragraph 13 na yung huling paalam niya, pinarinig niya sa Pilipinas, hindi sa China. Ano? At yung Pilipinas, inidolo niya bilang bansa at hindi bilang kamag-anakan. Ano? So, mapapansin natin dito sa paragraph 13 and 14. Hindi ni Dr. Jose Rizal itinuring na kamag-anak niya ang Pilipinas. Kasi ang kanyang mga magulang, iniwan niya lahat sa Pilipinas. Kasama yung kanyang mga iniibig. Ano? Na bago niya iwan yung Pilipinas, dapat yung kanyang mga magulang, hindi pwedeng alipinin yung bansa niya. Hindi pwedeng patayin yung bansa niya. Hindi pwedeng i-oppress niya yung bansa niya. Bakit? No? Pagdating dito sa paragraph sa line 5 ng paragraph 13, ano? Kasi dapat yung parents niya walang pananampalatayang pumapatay. Bakit kinakailangang walang pananampalatayang pumapatay ang magulang niya? Kasi mapansin nyo dito sa paragraph 5, ano? Si Dr. Jose Rizal, binigay niya ang buhay niya, ano? To die to give you life. Ibinigay niya yung kamatayan niya para bigyan ng buhay yung Pilipinas. Ibibigay yung buhay niya, ibibigay ang nag-iisang buhay niya sa Pilipinas. So, meron bang magulang na kukunin yung buhay na ibinigay ng kanyang anak sa bansa niya? Babawiin ng parents niya. No? So, in your enchanted land, eternally sleep. Yung enchanted land na sinasabi ni Dr. Jose Rizal, ay to die is to rest. Yung sinasabing Eden, ano, lupain ng Diyos. No, pwede bang yung lupain ng Diyos na kung saan ibinigay mo ang buhay mo doon, babawiin ng parents mo? Hindi magagalit yung Diyos dahil yung Diyos ay hari. Okay, so hindi pwedeng bigay bawi ang magulang. So, ibig sabihin, dito sa paragraph 13 and 14, ito ang gustong manipulahin ng inchik. Ano? So, pagbasahin natin mabuti, ano, at ikumpara natin yung paragraph 13 and 14, ano, i-analyze natin mabuti. Ano ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal? Minahal niya ang Pilipinas bilang bansa. Ano? So, hindi niya ginawang sweet foreigner yung bansa niya ng kanyang mga magulang. Hindi pwedeng maging banyaga yung Pilipinas sa kanyang mga magulang. Ano? At yung Diyos, hindi mo pwedeng gawing childhood friend ng parents mo kasi nga siya ang nag-ahari. Ano? So, hindi pwedeng gawin nilang bayan ang Pilipinas at si Rizal ay gawin nilang apo ng China. Kasi ang salitang Eden, lupain ng Diyos. Dito nagmula
ang magulang ni si Rizal. Hindi mo pwedeng sabihin na dito dumating kasi ang salitang Eden is place of creation. Nilalang na mauna dito ng Diyos ang mga ninuno ni Dr. Rizal kasama ang kanyang mga magulang. Ang salitang Eden ay hindi dumating ang Inchik o Arabo o Espanyol para pagharian ang lupain ng Diyos. Yun po ang meaning niyan. Kaya makikita natin dito na naka-interlock yung line 2 ng paragraph 1 dito sa line 2 ng paragraph 13, no? Yung eh, bansa na pinagpaalaman niya na kanyang minamahal ay tinawag niyang Eden, no? Okay, so tinawag niyang Eden at yung Eden na kanyang bansa na minamahal dito rin sa paragraph 13 ay yan din yung pinagpaalaman niya na huling paalam na minahal niyang bansa at inidulo niyang bansa. Na yung bansa niya, hindi niya ipinantay doon sa Diyos. Yung Diyos ay ginawa niyang hari at makapangyarihan kaysa kanyang mga magulang. So, ibig sabihin, yung parents niya, hindi pwedeng gawing childhood friend yung Diyos. Ano? At yung foreigner, hindi pwedeng gawing childhood friend nung magulang niya, unang bansa niya, unang Diyos. So, kaya mapapansin natin na yung bansa ang tumawag, sabi ni Dr. Rizal, bansa ko, tumawag ka sa aking Diyos, sa ating Diyos. So, sa mga tuwid, walang kapangyarihan si Dr. Rizal, walang kapangyarihan yung magulang niya na pangunahan yung Diyos. Kasi ang salitang Eden, ang lupain ng Pilipinas, hindi ginawa ng inchik, ano? Walang inchik na pwedeng maging founding father ng Pilipinas para angkinin ang Pilipinas, ano? So yun sinasabi ni Xi Jinping dito. Ano sinasabi ni Xi Jinping, ano? Ang founding father daw, pinanganak daw dito si General Yepe at si Jose Rizal para ipakipaglaban o ipakipagpatayan, ipakipagyera, ano? Ang Pilipinas dahil gagawin daw nila itong bagong China. Dahil yun daw ang layunin ni Dr. Jose Rizal. Gawing China yung lupain ng Diyos. So, pwede ba yun? Sila pwede kasi para maging China, Pilipinas, ano? So, gawin niya na, lagyan nila ng mga monumento ng mga apo ng China. O pwede ba yun? Sapat na ba yun para, ano? So, ang ibig sabihin ni Dr. Jose Rizal, kung ang Pilipinas ay tinawag ng Eden, hindi ito pwedeng maging place of evolution. Hindi pwedeng maging place of mutation. Hindi siya pwedeng manggaling sa China. Ano? Gagawin mo ng kamag-anak yung Diyos sa China. At yung sweet foreigner, gawan mo din ng kamag-anak. Kaya, ang komunismo, ang communism ay scam. Dito sa sinasabi ni Dr. Jose Rizal, hindi sila pumatay para sa magulang nila. Ibinigay nila yung buhay nila laban sa Spain, no? Para sa kanilang bansa, no? Hindi para sa kanilang mga magulang. Kasi hindi naman sila na si Jose Rizal, hindi naman siya nang hingi ng magulang doon sa Spain. Dahil may magulang na siya dito. At yung magulang niya, hindi niya pwedeng tanggalan ng bansa. May bansa ka na, hingi ka pa ng inchik, ancestors ng China. Hindi ka naman nag-idolo ng inchik, Okay, so ipaliwanag po natin mabuti, na minamali ng inchik ang kasaysayan ng Pilipinas, So dito sa sinasabi ni Dr. Jose Rizal noong 1896, sabi niya, "My countrymen, I have given proof that I am one most anxious for liberties, for our country." So siya yung buhay na buhay ang diwa. Marami siyang patotoo
para sa kalayaan ng ating bansa. Ano? At yung patutuo na yun yung ating pinag-uusapan. Ano ba yung mga patutuo na yun? Hindi mo pwedeng gawing language ang Pilipino. Kasi kung tatanggalin mo si Dr. Jose Rizal at gagawin mong inchik, ay ang Pilipinas noong 1896 ay sinasabi niya is a young Filipino nation. No? Ang salitang nation ay meron kang pinagmulan, meron kang birth of origin. Kaya nga tinawag ni Dr. Jose Rizal ang Pilipinas bilang Eden or Enchanted Land of God. Dahil ang gusto ni Dr. Jose Rizal, ang mga Pilipino lumingon ay hindi kahit kaninong ancestors ni Limahong, ancestor ni Kian, ancestor ng Arabo, ancestor ng Chinese. Lumingon tayong mga Pilipino sa bansa natin, sa ating mga sariling mga ancestors na galing sa Pilipinas. Ano? So, noong panahon na pinaglalaban ni Dr. Jose Rizal, ang Pilipinas bilang land of our God ay mayroong 6 milyong population. Kung babawasin mo si Dr. Jose Rizal at gagawin mong inchik, dahil binura ng mga Fujian Chinese Mafia ang salitang nation, o yung sinasabing yung ating nationality, binura ng mga inchik, So, paliwanag lang natin na binura yan. Kasi nga, ayaw nilang tanggapin ang Filipino nationality, Ang gusto nila si Dr. Jose Rizal ay inchik. Kaya galit na galit sa Amerikano, itong mga komunista. So, sa 1935 Constitution, isang bansa ang Pilipinas. Ay, ibig sabihin ng nation, iyan ay bansa na may sariling salita, may sariling kultura, may sariling tribu, Pero sila ay nagkakaisa. Yan ang sinasabing nation, So, ginulo tayo ng inchik, ayaw nilang tanggaping nation dahil si Jose Rizal daw ay hindi Pilipino. So, ang binubura nila ay yung Filipino bilang nation o bilang bansa. Kaya makita nito sa 1987 Constitution, dinilit nila yung salitang nation. At pagkatapos dyan, tinanggalan pa rin tayo ng sa 1973 Constitution, tinanggalin din ng teritoryo ng kasaysayan ng teritoryo ng Pilipinas, ng legal na titulo sa kasaysayan, ng legal na titulo sa sovereignty ang Pilipinas. Wala kang makikita dito. May territories tayo dito, walang history dito sa 1997. May territories tayo sa Article 1 ng National Territory ng 1987 Constitution. Walang legal title. So, nakanino ang titulo? Ay nasa ancestors of China kasi sila daw yung founding father at marami daw silang monumento sa Pilipinas. So yun ang mga kalukuhang ginawa ng mga inchik na nagdrama-drama lang sila dyan sa EDSA. Ang target pala yung sovereignty, historic rights and legal title ng mga Pilipino sa kanilang bansa. Binura ang nationality, binura ang sovereignty ng Pilipinas sa sariling teritoryo natin at naglagay sila ng mga monumento nila. Okay, so dito ang pinaglalaban ni Dr. Jose Rizal sa kanyang kamatayan, kasama itong mga ating mga bayani, si Andres Bonifacio, ay hindi humingi ng ancestors ng China, humingi ng hingin yung tahanan natin at bansa, nasa paragraph 2. Kaya sila ay nakipagpatayan. At ang unang nagbigay ng buhay, ay si Dr. Jose Rizal. Mababasa natin sa paragraph 1, to you eagerly, saan daw? Doon sa minamahal ng bansa, doon sa sinasabing lupain ng ating Diyos, ay sinusuko ko, ang malungkot ko at nagdidilim na buhay. Datapot aking ibinibigay ito para sa iyo lamang. Di ba? Yun ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal. Ibinigay ni Dr. Jose Rizal ang buhay niya doon sa lupain ng Diyos na minamahal niyang bansa. Doon niya sinuko. Bakit kaya kailangang isuko ni Dr. Jose Rizal yung buhay niya sa
kanyang bansa dahil nga ay dapat Diyos ang hari. Hindi mo pwedeng ibigay doon sa magulang mo yung bansa mo dahil sa Diyos mo dapat ibibigay ang buhay mo. Yung bansa mo, ibibigay mo rin sa Diyos. Hindi mo pwedeng baliktarin na yung Diyos ibinigay mo sa magulang mo, yung bansa mo ibigay mo sa magulang mo dahil sa lulo mo sa China. So, walang ganyan na kasaysayan ng Pilipinas. Ano? So, meron tayong manipulation. Pag hindi natin inintindi o inunawa ang ating kasaysayan, matutulad tayo sa Tibet. Ano? Kaya dapat wakasan na ng mga inchik, ng mga tarantadong inchik na yan, na Pujian Chinese, yung mga pangluloko nila sa buong mundo. Dahil walang mangyayari eh. Magkakagulo lang tayo sa buong mundo. Dahil wala namang katotohanan yung history nyo na bayan ninyo ang Pilipinas. Ano? So, sino ba yung may kalukuhan yan? Eh, walang iba kung hindi itong si Emilio Aguinaldo, ano. So, basahin natin na si Dr. C. Rizal, wala siyang bayan na sinasabing gusto niyang magkaroon ng kalayaan, ano. Sabi niya, gusto kong magkaroon ng kalayaan, ano, ay ang Pilipinas pagkatapos ng ating pakikipaglaban o pakikidigma sa Spain, no? So, yun ang ibig sabihin niya. So, yung mga Pilipino, sinasabi ni Dr. Rizal, ay hindi wika. Ang sabi niya, yun ay countrymen, no? Hindi mo pwede sabihin na the 1987 Constitution designate Filipino as a standardized version of Tagalog, ano? Hindi naman Tagalog yung ano mo, yung 6 million, ano? Kasi sa 6 million na yan, ay siyempre may Bisaya, mayroong Mindanao, may Bicolano, may Chabacano, may Hilagay nun, may Ilocano, ano? So, may Tagalog, ano? Yung 6 million na yan. So, hindi mo pwede sabihin na 6 million 6 million Tagalog yan. O 6 million Pilipino yung language mo. Kasi hindi naman language ni Dr. C. Rizal yung nanghihingi ng kalayaan. Ano? Sinasabi niya ay Filipino nation, young nation. Yung Filipino ay 6 million ang population nila dito sa bansa na gusto niyang magkaroon ng kalayaan. So si Dr. Rizal hindi pwedeng maging one of the language. Kasi isa siya sa mga Pilipino, hindi one of the language. Ano? So makita natin na dinadivert talaga ng mga sindikatong inchik yung ating kasaysayan para mabuo nila yung sinasabing 9 lines, ano? Yung pinagmamalaki nila na kasaysayan dito sa Pilipinas, ano? So, ganun po yan. So, maraming kalukuhan itong si Emilio Aguinaldo. Diyan nagsimula yung terorismo. Ano? So, makita natin dito na itong si Emilio Aguinaldo ay ginawa niyang presidente yung sarili niya pero presidente ng bayan. Ano? So dapat si Dr. Rizal ay maging presidente ng Pilipinas na mauna. Bakit? Siya yung unang nagbigay ng mga patutuo na mga Pilipino ay kanyang kababansa, hindi niya kababayan. Magkasing bansa sila, hindi magkasing bayan. Ano? So, siya ang unang nakaisip, ano, siya ang gumawa ng mga paraan sa pamamagitan ng mga sulat, no, laban sa Spain upang magkaroon ng kalayaan ang ating bansa, hindi yung ating bayan. Ano? At sinasabi niya na maaaring ang England o yung mga British ay sumama at pumabor sa kalayaan ng Pilipinas. Yun ang sinasabi niya dito, ano? At yun nga, sasabi niya na kung makipaglaban na sila at mapalaya ng Pilipinas, ano, ay magiging matagumpay, ano, laban sa Spain. Yun ang sinasabi ni Dr. C. Rizal dyan. So, maliwanag na ang kalayaan ng 6 na milyong Pilipino at hindi 6 na milyong language ang sinasabi ni Dr. C. Rizal. Kasi pag sinabing language ang Pilipino, ay galing tayo sa laway. Ano? So, nire-reinvent ng inchik ang Pilipinas. Ang Pilipino kung sino sila. So, hindi pwedeng baguhin ang kasaysayan ng
Pilipinas at i-reverse ang history, ano? So, yun. So, ang mga inchik tayo talaga ito ay puro kalukuhan ang ginagawa. Ano? So, yan po ang dahil bakit tayo sinasalakay ng China. Ano? Puro mali ang ating sinusundang kasaysayan dahil pinadadama lang tayo nung pinadadama ng inchik na nagpapanggap silang bayani, sinusuhulan tayo at tayo naman nahuhulog ang ating damdamin kasi binigyan tayo ng bahay ni Emilio Aguinaldo pero ang kapalit ay buong bansa, ginawang bayan. Ano? At tinanggalan tayo ng mga identity, tinanggalan tayo ng dignidad, ano? So, yun ang ibig sabihin yan. Susuhulan ka ng maliit na pera, pero tatanggalan ka ng dignidad. Tatanggalan ka ng kasaysayan. Tatanggalan ka ng karapatan at tatanggalan ka ng buhay. Pag sila na ang nasunod, no, sa lahat ng batas. At nangyayari na yan. Ano? So, yan po ay dapat burahin at sunugin ang kasaysayan ng Inchik na si Rizal daw ay may ancestor sa China. Yan po ay isang malaking kabaliwan. Ano? So, dito sa sulat ni Dr. Jose Rizal, sinasabi ni Dr. Jose Rizal, ang Pilipinas ay ang aming Eden. So, ibig sabihin, hindi namin kapatid, hindi namin magulang, hindi natin kamag-anak, hindi natin lolo. Ang Eden ay aming Eden, ito ay lupain ng aming Diyos. At Diyos ang nagahari. So, hindi mo pwedeng sabihin na yung Eden ay apo ng China o asawa ni Kiyenan, tinabihan niya, nagkaroon ng 7,641 islands at naging mga pulo noong asawahin ng ancestors ng China, yung Eden. Ano? So, walang salitang Eden na makikita ka sa Chinese literature. Ano? Puro kabaliwan yan sabi niya. So, itong mga Chinese historical figure na yan yung makikita mong nagbibida-bidahan dyan sa kalsada, sa streets. May mga pangalan sila sa streets, may mga pangalan sila sa highway, sa national park, pag nagpapalitan na nila. So, yung mga boulevard, ano, at gumawa sila ng kanya-kanyang monumento. Hanggang sa pinasok nila ito si General Yepe bilang bayani, ano. Nasaan na si General Yepe? Ayun. So, sa sunod, gagawing bayani na ito si Xi Jinping dito. So, yun yan. So, yun ang dahilan bakit ang military natin ay tinatawag na terorista at sila, hindi sila terorista. Legal sila na mamamayan ng province of China. So, ibig sabihin, ang Pilipinas ay, kumbaga ang founding father ay ancestry of Chinese. So, yan pong ay may malaking kalukuhan. Ano? Hindi ginawang kamag-anak ni Dr. Jose Rizal yung lupain ng Diyos. Ano? So, ganun. So, sunod naman topic tayo sa pangatlong episode. Ano po? At mahaba na. Maraming salamat po.